agresibo eh. Yung mga unang laro, he started the game, medyo alanganin. Yun yung hinahanap namin Maclod Guadagna na ano. Pero doon, coming off the bench, doon medyo nag-respond si Maclod. Laking bagay, no? 52 bench points, 20 nang galing kay Maclod Guadagna. Si Sean O'Malley naman, fumaul out agad, third quarter pa lang. Oo nga eh. Medyo nagmamadali siya nung araw na yun. He's not having a good time. Wala siyang field goal doon. Na-shoot niya. 2 free throw. Yun lang ang puntos niya nung game na yun. 15 minutes played by Sean O'Malley. 6 rebounds at gaya na sinabi ni Bo, 2 points from the free throw line. Tignan natin kung makaka-bounce back itong si Sean as he will enter the game later on. Aviles, inunahan itong si Hopia. Bawal yon. Inunahan din yung referee. Pati yung referee inunahan. Medyo nadili pa yung referee natin doon sa pagtawag ng early jump. Alam niyang hindi niya kakayanin si Hopia. Ang laki ng Hopia eh. Genesis Aviles will have his hands full laban dito kay Cliff Hopia. I-reset ng ating mga referee yung time natin. Dahil nga naman, violation yun eh. Wala pang oras na tumatakbo. So Payosing will throw the inbound pass. Now, Bo, itong San Beda coming off 2 big wins. Ang tinanong nila, yung 2 finalists. So, syempre, ang taas ng moral. Kaya lang, kalaban nila ngayon, undefeated team. Oo, yun yung isa sa maganda. Coming off a win, 2 sunod, para yung finalist. Tapos, ang malaking confidence booster para sa kanila to. Para matapatan itong kumpiyansa nitong Lyceum. Barba, bounce pass dito in the post para kay Ino. Aviles, hand off to Bonanan. Titira mula sa labas. Greg Bonanan, inspires Payosing with the rebound. Medyo nagtatansyahan pa itong dalawang team natin. Cortez, Payosing. Hand off ni Andrada. Payosing. Kahanap ng mapapasahan. Bola napunta kay Cortez. Cortez. Alfaro. Alfaro with a floater. Good intention by Peter Alfaro. Going hard. Kaya lang yun nga, medyo nakakailang yun eh. Kasi may tama ka pa eh. Hindi pa, baka mamaya pagka-atake mo, matamaan ulit yung ulo mo eh. Pero itong si Peter, binandage agad. Oo, at bumalik agad sa bumalik laro. eh, oo. I was watching it in my car eh. Going home, pinanonood ko lang. Kasi alam kong group maganda eh. Maganda ka anuan eh. Alright, let's get this report from the LPU side from Julia Ong. Thank you, Anton. The LPU Pirates may look unblemished in the standing, but their last game against the Arellano Chiefs tested their character and proved to be a wake-up call for them. Nakausap ko nga si Coach Gilbert Malabanan at sinabi niya sa akin na yung bad start nagsimula sa pag-focus nila sa mga bagay na hindi nila kontrolado. At yung lapses din daw yung naging rason kung ba't nakakalamang ang kalaban. Pero kalimutan na daw ang nakaraan na ngayon daw nararamdaman ni Coach Gilbert na maganda ang araw. Meaning, magandang laro daw ang ipapakita nila ngayon. Ayun na muna sa inyo, Anton and Bo. Maraming salamat, Julia. Alam mo, Bo, mukhang nga napaganda pa na they almost lost at nakuha pa yung panalo dahil nagising sila itong LPU. Na hindi unbeatable sila in this NCAA season 99. Hindi porket 4-0 ka, hindi ka na kaya talunin. Hopia! Samantala, Hopia. Naka-basket sa ilalim. 4-0 in favor of San Beda. Montaño. Pinedepensahan ni Andrada. Montaño. Half spin, fade away, rebound. Cliff Hopia. Ganda nung pinapakita ni Hopia dito. Malaking bagay din dito para sa mga San Beda players na yung iba sa kanila is naglaro nung pre-season nung professional, nung PBA. Itong si Hopia, sila Kuntapay. Medyo confidence booster din yun eh, na nakakalaban mo yung mga iniidolo mo, di ba? Nabatak sa laro itong mga big boys. Alright, let's get this update on the San Beda side with Lexi Gonzalez. Last Friday, we witnessed the San Beda Red Lions rise above the flames and bag the win in an intense fight against the Litra Knights. But even after this feat, their head coach, Yuri Escueta, reminded his players to stay humble and hungry because, according to him, he feels like
In high court, we haven't won anything yet. Coach Yuri sure knows that to run for the ball, you have to keep your feet on the ground. And more than this, he also said that he wants his players to stay mentally strong and to focus on the game against the undefeated LPU Pirates. Manakaw na kaya ng Red Lions ang panalo mula sa mga Pirata? Yan ang tutukan natin, Anton and Go. Maraming salamat, Lexi. Big opportunity nga ito para sa San Beda na makasungkit ng panalo laban sa isang unbeaten team. At ito na, si Sean O'Malley. Ito na. Siguro ito malamang to babawi ito. Kasi sa sama ng nilaro niya, kailangan niyang bumawi in this game. And pagpasok na pagpasok, pinuntahan agad si O'Malley against a much taller. Pero mas heavier si O'Malley dito kay Clifford Hopia. And I like that na itong mga teammates ni Sean, binigyan siya agad ng opportunity na makabawi para bumalik agad yung kumpiyansa at yung rhythm. Samantala, Montaño with a baseline short stop. Ang bilis ng pasok ni Coach Gilbert dito. Pinasok niya agad si O'Malley tsaka si Barba. Andrada. Spinning baseline. Andrada. Sumapit. Montaño. Kita mo naman yung kumpiyansa nitong ni Andrada. Coming of a best player from the Letran game. Ngayon, steady lang. Dadahan-dahanin natin ito. Insider win. You can take a shot and get fouled. Saka sa laban sa Letran, si Andrada lang yung naglaro ng more than 30 minutes. Oo, yun nga eh. Balansyado yung playing time ng mga player ni Coach Yuri eh. Yun lang kay Andrada who played 32. After nun, si Jacob na with 22, 20. Kaya hindi pagod na pagod itong mga San Beda. Ito, Bo, I do want to ask you about this kasi naikwento mo nga na itong mga big boys ng San Beda naglaro against the professional players. What about the addition of Norman Black as the team consultant? Malaking bagay. Coach Norman knows a lot of things when it comes to basketball. Hindi naman magiging import yan for so long. Hindi magiging coach ng Meralco kung hindi alam kung ano niya eh, kung walang alam sa basketball eh. So, with the addition of Coach Norman, magiging mas matindi pa itong San Beda na to. Nakita ko nga eh, after the San Beda Letran game, ang kinakausap niya, itong pumasok na si Dami Contapay. Mahilig kasi si Coach Norman sa malalaki. Actually. Laking improvement. Lalo na sa confidence nitong si Dami. Tuturuan niya yung mga yan, for sure. Kasi they were practicing. Coach Norman will be there. Tuturuan niya to kung paano yung mga moves sa loob, sa middle. Kung anong pwede may tulong ni Coach Norman, ibibigay niya rin sa mga bata to. Pero na-depensa siya ni Sean O'Malley doon. Up and under. Walang problema para kay Sean. Medyo binilit ni Barba yung atake doon. Ayun naman, steal na naman. Bunanan, wild pass para kay Valdez. Valdez, atake. Valdez. Medyo bitin nga lang. At humihingi na foul si Enoch. Medyo pinipilit nitong mga lines si Yume. They have the chance to give it up to an open teammate. Kaya lang yun nga. Sa eagerness nila na makakontribute agad, pinipilit nila yung atake nila. Which is contested. Tapay is firing on his first two shots from the inside and the outside. Pero time out naman ang San Beda laban sa LPU 8-2. Ayan po ang kampo ni Coach Yuri Escueta. Perhaps one of the biggest wins sa kanyang coaching career. Yung nangyari nung Biyernes laban sa Letran. But interesting trivia, 3-0 si Coach Yuri sa San Beda Letran matchup sa NCAA.
Kung ikaw yung coach ng San Beda, malaking achievement sa iyo dahil itong mga to, pagka naglalaro ito, matalo ka na sa iba, wag lang sa San Beda Athlete Run. Yun ang ano nitong, yun ang parang kumaga nagiging motto nitong mga ano natin, kanya-kanyang school natin. Anybody can beat you, wag lang San Beda or Letran. So yun yung silver lining. Maski na hindi umabot sa finals itong San Beda, 3-0 sila Oo. laban sa Letran under Coach Yuri. Starting of course from last season. Parang achievement no? Kunanan. Barba kontra Alfaro. Cross-court pass. Valdez. 3-point shot, too strong. Nabitawan nga lang ni Andrada. Medyo malakas yung tira ni Enoch Valdez doon. Nung nakaraan, tinatry niya rin yan. Yung mga simulang tira ni Enoch, medyo ganun din. Medyo offline, medyo ano. Pero nung mga sumunod na, pagdating ng second half, doon na siya nakakabutas. Ito, ang hinahanap ko last game. Itong si Barba na to. 0 points ito. Ngayon, may 3 points na siya dito sa ating ball game. Much needed point para sa LPU. A slow start para sa kubunan ni Coach Gilbert Malabanan. Cross-court pass. Mahilig ang San Beda dyan. Andrada. And a rebound by Payosing. Malaskati Thompson na rebound. Oo, lakas din tumalon eh. Spin move. Cortez. Wow! 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 Grabe naman yung spin move niya. Bumangga sa pader. Pero still managed to get it. Halos matumba na itong si Oo. Jacob Cortez. Off-balance shot na eh. He was asking for a foul eh. Pero wala, nakatayo si Sean O'Malley dun eh. Talagang siya lang yung bumangga eh. Ito yung parang humiga sa ere. Bumangga sa pader. Off-balance shot. Pasok pa rin para dito kay Jacob Cortez. Grabe ang ginaling nitong si Jacob Cortez ngayong season. And not just on offense, on defense also. Oo. Meron siyang crucial block kay Pau Haviganar. In the end game. Oh, napakalayo. Eh, talaga mayroong range yan si Umanda eh. Nakailan yan the last game nila eh. Turo agad sa bench pagkatapos magpintes. Hingi na sorry agad kay Coach Gilbert eh. Kakapasok niya nga lang naman eh. Hindi pa umiinit. Ito naman si Kuntapay. Second triple, wala pa rin. Tingnan mo naman kung paano i-upload itong mga coaching staff nitong mga player nila. Kahit na mag-mintes, basta in rhythm, okay lang. Baba tayo, depensa tayo. Ito na, hinugod na ni Coach Gilbert itong si Maclot Wadanya. Medyo hirap umiskor ang Lyceum dito sa first quarter, kaya try natin si Maclot. Ngayon na naman. Far back, ilalabas ni Coach Gilbert. Tuloy ang ating laro si Valdez at nakatao dito kay Cortez. Jacob. Pinalik kay Tano. Faking the handoff. Jomel Puno. Solid contribution also by his rookie against Letran. Ang laking wingman na skinny. Kuntapay. Dalawang segundo na lang kasi natitira. Oh! Medyo napasabit nitong si Puno itong dalawa. Kailangan mag-ingat ni Sean sa fouls. Oo, dahil dun siya na dun siya na the previous game eh. He already had 3 fouls. Tapos, rumich in siya dun sa guardia. After reaching it in, nagreklamo pa siya. Kaya na foul out siya ng maaga. Hindi ko alam kung may lakad to si Sean noon eh. Nagmamadali, third quarter pa lang, gusto nang umuwi. Yun yung pinaka yung unlikely na comeback. Kasi nawala si Sean. Ang laki ng lamang ng Arellano, naihabol pa. Ito lang ang sabi ko nung game na yun. Sabi ko, pwedeng maging wake-up call din ito para sa mga Lycia na wala si Sean, kailangan nating mas galingan pa, kailangan natin bumawi. Curve out natin to, unti-untiin natin. Naging successful naman sila. Kaya lang hindi pwedeng mangyari yung ganong
sa game natin ngayon, eto naman si Villegas. Sabi ko kay ball screen, in-anticipate itong ni... Yan ang role ni Villegas, Bo. Oo, yun nga eh. Mag-inject ng energy off the bench. Kasi si Cunanan ng first five niya, pagpasok ng Villegas, kailangan mag-ignite siya ng energy agad. Saka magkaiba yung estilo ng dalawang point guard na yan. Oo. Eto, bilis. Bilis yung taklay na galing itong si Villegas. As he finds Omandak on that fast break. Makita mo naman kung ano ang nagagawa nitong ni Villegas para sa mga Lyceum. Puno. Puntapay. Pangatlong tres. Wala pa rin. At Rebound na naman ng Puno. Grabe. Yun naman ang malaking bagay dito kay Puno. So, sobrang laki niya. Pagka hindi mo ito binax out, wala. Kung tao-tao lang na mas malaki siya sa gumagwardya sa kanya. Timeout, LPU. Napaka-importante yung role ni Peter Alfaro para sa mga bedista. Actually, nakasalubong ko itong si Peter Alfaro. I asked him kung kamusta siya. 4 stitches daw. Medyo malalim yung cut. Pero laban lang. Oo. Kasi duguan talaga eh. And as you can see, the lead guards para dito sa mga sa both teams natin with Cunanan and Alfaro. Tulad nga sabi natin kanina, hindi nagkakalayo yung ano nila, yung score, yung assist, pero yun nga, being the stabilizer of this team, malaki ang naitutulong nito dalawa to. So maganda yung kombinasyon ng mga point guards of both teams. So you have Alfaro and then you have Cortez, 2 different players. And then you have Villegas, pati si Cunanan, also 2 different styles. Oo. Kaya lang, ano pa dito sa mga taga San Beda, they still have Gallego na pandagdag ni Coach Yuri. Who also played in the preseason team ng PBA. At ito pa, yung rookie ng Mapua, na galing sa Mapua, si Nigel Gonzalez. Oo, isa pa to. Ano din to eh. High scoring din tong batang to. Oops. Ayun, medyo sobra yung burong nito ni Viser. Si Nigel, parang hybrid yan eh. Pwede maging scorer, pwede rin maging yung parang style ni Greg Cunanan na setup. And alam mong ano to eh. Alam mong maraming nasa ano nito eh. Kumbaga marami siyang magagawa eh. Eto naman si Villegas. Ayun naman. Ginamita ng bilis. Itong si Gallego. Coming of a horn play. Talagang inatake niya. Nakakita siya ng konting kuwang. Binigit. Talagang iniwan niya ito si Gallego. Ito naman si Viser. Tapay. With that go-ahead shot. Viser, oh, what a move! Napakagat niya doon si Chono Mahalin. Halos ganun din yung ginawang move ni Kuntapay kanina eh. Pero kay Kuntapay, hindi tumalon si Sean. Oo, hindi niya napakagat. Ito, umali. Pinapangga si Dami. Ito yung pag tinignan mo talagang match na match lang. Pinagkam sa katawanan talaga. Ito yung huling atake ni Villegas. One of the quickest first steps here in the NCAA. Actually, Nakahabol pa eh. Oh, nakasabay pa si Gallego eh. Hinang time niya lang eh. Yun nga yung kagandahan. Kapag ikaw yung may bola, hindi naman alam ng defender kung anong gagawin mo eh. If you're gonna flick it early, you're gonna hang it up, hindi alam ng defender eh. Ito naman si Mata. Pangalawang tira niya rin yan. Puno, atake, Chumel Puno! Wow! Nakita rin yung Puno na mas malaki siya doon kay Villegas. I-go hard ko to. Watan niya.
Bola napunta sa labas. Triple is up and in para kay Simon Peñafiel. Give credit natin doon si Guadagna. Inatake niya off the baseline. Medyo nakasunod yung defender. Hinanap niya off para sa kick out itong si Peñafiel. Gonzalez. Puntapay. Saka Uno. dito mo rin makikita kung gano'ng kapit itong mga batang to. Kasi itong Lyceum, full court press talaga. Bounce pass. Oh, good recovery by Umali. Puntapay. Fade away. Ayun na naman si Puno. Sabi na pag hindi mo ito pinax out, wala. Lugi ka dito. Sa haba ng batang to. Villegas. Ayun Pinaatras naman. si Puno. Kung mahaba ka, mas mabilis ako sa'yo. Itutulak kita. Fade away lang. A buzzer beater off the glass para kay Renz Villegas. What an explosive start lamang ng San Beda laban sa LPU. 18-16 at the end of the first.